Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 10 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel, ngunit bago nga natin ito simulan ay mag-like na nga muna kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Bago nga tayo magpatuloy sa recap ay may ipapakita lang ako sa inyo guys. Kung naghahanap nga pala kayo guys ng lamp para sa inyong kwarto or gaming setup, ito nga pala guys ang LED Lightbox Lamp. Napakaganda nga nito guys dahil ang dami nyo ngang pwedeng pamilihan dito tulad ng Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen at iba pa. Kaya kung gusto nyo ngang bumili nito ay nandito lang ang link guys. Ngayon nga ay mag-recap na tayo sa last part ng Dragon Ball Hawkeye. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na nagplano na nga ang Celestial Guardians para sa magiging unang hakbang nila laban sa mga Celestial Mage. Dito na nga papasok ang part 10 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Goko kung saan ay kasalukuyan na nga ditong nagsasagawa ng training si Goko kay Vados. Sa moment na ito ay ating makikita na sobrang daming mga cubes nga ang nisummon ni Vados. Salita nga dito si Goko at sinabi nito na sige, Angel Vados, simulan na natin. Sa point na ito ay mabilis nang ang ipinang-atake ni Angel Vados ang napakadaming cube na rektang tatama lahat kay Goko. Agad naman ditong naghanda si Goko para gumamit ng Hawkeye technique na rektang tumama sa dalawang cube pero nagulat nga si Goko nang may paparating na naman na dalawang cube. Ngunit kahit na ganun ay matagumpay pa nga rin natapos ni Goko ang kanyang training dito kay Angel Vados. After nga ng ilang minuto ay salita nga dito si Angel Vados at sinabi nito na tulad nga daw ng sinasabi niya palagi dito kay Goko, may iba't ibang paraan ang paggamit ng Hawkeye, isa na nga dito ay ang pagpapasabog. Pwede mo din gamitin ang Hawkeye para gawin isang dust ang isang bagay para totally na talagang itong mag-disappear. Sa 2 buwan na training mo Goko ay nagawa mo ng mamaster ang 3 pamamaraan ng paggamit ng Hawkeye. Ito ay nakakamangha, si Lord Champa kasi ay inabot ng 1 taon bago niya natutunan ang paggamit ng Hawkeye na ito. Sagot nga dito si Goko at sinabi nito na salamat nga daw dito, ang ginagawa nga daw nilang training ay malaking bagay nga daw para sa kanya. Salita nga ulit dito si Angel Vados at sinabi nito na pero ito ang isang bagay na dapat mong malaman, ang essence ng Energy of Destruction. Salita nga dito si Goko at sinabi nito na diba sinabi mo na may pinagkaiba ang Hawkeye at ang Destruction Energy. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ito totally naiintindihan. Sagot nga dito si Angel Vados at sinabi nito na tulad nga daw ng sinabi niya dati ang Energy of Destruction ay isa lamang form ng energy habang ang Hawkeye ay ang product ng energy. Tulad nga daw ng Kamehameha, ito ay ang teknik na kumukuha ng ki energy mula sa user. Sa madaling salita ang Energy of Destruction ay ang puno at ang Hawkeye naman ay ang prutas. Tulad ng ki energy mo at kung paano mo gamitin ito para i-utilize ang Kamehameha mo. Tulad din ng ginagawa ni Mr. Topo at Mr. Vegeta, pero ang Hawkeye na yun ay isa lamang simulation at hindi nito magagawang masurpass ang totoong lakas ng Hawkeye ng isang Haka-Ishan. Salita naman dito si Goko at sinabi nito na parang naiintindihan ko na, pero ang pinagtataka ko lang ay bakit ang Destruction Energy ay malaki ang pinagkaiba sa normal na ki at bakit parang nakakaramdam ako ng masama about dito, totoo ba talaga na mahirap itong makontrol? Sagot naman dito si Vados at sinabi nito na malaki nga daw talaga ang pinagkaiba ng normal ki sa Destruction Energy. Ang Destruction Energy daw ay isang divine ki habang ang common ki ay nagmula nga lang daw sa isang beings or warrior. Ang totoong Destruction Energy nga ay isang living energy. Salita naman dito si Goko at sinabi nito na anong ibig sabihin mo sa living destruction. Salita nga ulit si Vados at sinabi nito na after nga daw mailagay sa host ang Destruction Energy ito nga daw ay nagiging hugis ng isang espiritual na beings. Para bang may sariling kamalayan at kalooban ang energy na ito, ibig sabihin dahil natanggap mo na ang Destruction Energy ay may bagong being ang nagsisimula ng tumira sa kalooban mo. Nang marinig nga ni Goko ang bagay na ito ay talagang nagulat nga siya dito at sinabi na may multo nang nakatira sa katawan ko. Salita nga ulit dito si Angel Vados at sinabi nito na demon ang tawag doon para mas accurate since ang Destruction Energy na ito ay purely destruction at puno ng negativity. Ito ang dahilan kaya nakakaramdam ka ng masamang feeling sa tuwing ginagamit mo ito. Ang masama pa nito ay ang being na naninirahan sa katawan mo ay gustong makuha ang sarili mong katawan. Salita nga dito si Goko at sinabi nito na ito ba yung nangyari sa akin noong kinalaban ko si King Krista. Sagot nga dito si Angel Vados at sinabi nito na oo, para nga daw mapanatiling kontrolado ang Destruction Energy ay walang malay na ginamit ng iyong katawan ang inyong ki.
Kung paano mo nakontrol ang destruction energy, ganun din Naki ang kailangan nito para maipagpatuloy ang paggamit nito. Sa naging laban nga daw nito kay King Krista ay mababang portion nga lang daw ng energy ang nakontrol nito, kaya maliit lang din na porsyento ng iyong kabuoang kapangyarihan ang nagamit mo. Kaya pinilit ka niya na gumamit ng mas higit na energy kaysa sa kailangan mo, kaya dito ka na nag-lost control. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na parang naiintindihan nga daw niya ngayon, pero maayos na naman daw niyang nakokontrol ito bago pa nga daw siya lumaban kay King Krista. Maari daw ba na gumamit siya ng sobrang lakas na energy during ng laban na yon? Sagot nga dito si Angel Vados at sinabi nito na oo, gumamit ka ng malakas na kapangyarihan. Noong kinalaban mo si King Krista, ang lakas ng kapangyarihan na ginamit mo ay mababa kaysa sa lakas na ginamit mo noong kinalaban mo si Jiren sa Tournament of Power. Pero ngayon ay kaya mo nang magamit ang energy mo ng higit sa energy na ginamit mo sa laban nyo ni Jiren nang hindi ka na naglo-lost control. Sa tingin ko kung ngayon ka lumaban kay King Krista ay mataas ang chance na ikaw na ang mananalo sa laban na yon. Sa totoo lang, tingin ko pang 5 ka na sa pinakamalakas na God of Destruction ng Multiverse. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na nice, gusto ko pang mas lumakas pa, kaya ngayon Angel Vados ay magpatuloy pa tayo sa ating training. Salita nga ulit dito si Angel Vados at sinabi nito na sobrang laki nga daw ng pinagkaiba nito kay Lord Champa, pero ako ay natatakot na baka makalimutan mo na may meeting ang mga gods mamaya, kailangan na natin umalis baka tayo ay malate pa. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na oo nga pala, pero ayako na pumunta sa meeting na yon, ayako kasing suoting ang mainit na damit na yon at hindi ko din naman alam ang gagawin ko doon. Salita nga dito si Angel Vados at sinabi nito na nagkikita-kita nga daw ang mga gods para nga daw gumawa ng madaming bagay, ang isa na nga dito ay ang mag-discuss ng importanteng matters sa universe, magpalitan ng mga work experiences at iba pang bagay. Pero sa totoo lang, ang mga angels ay hindi talaga nakakapunta sa mga pagpupulong para hayaan ang mga gods na magsaya at gawin ang mga bagay na walang kabuluhan. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na ganun ba? Baka pwede ako makipaglaban sa mga yon, sige Angel Vados, pumunta na tayo. Pero nagtaka nga dito si Angel Vados dahil may bigla na nga lang tumawag sa kanya. Salita nga dito si Angel Vados at sinabi nito na may tumatawag. Pero habang hindi mo pa alam Lord Goku kung saan magaganap ang meeting nyo ay ihahatid pa rin kita doon sa bilis ng akin makakaya. Sa kabilang banda naman ay ipinakita na nga dito ang isang planeta, ayon nga sa narrator sa pagitan nga daw ng 12 universes ay meron isang world na neutral base. Ito nga daw ang pinaka-resistant na planeta na tinatawag na Moreso na mas higit pa sa Kai Ocean at Hakashan Planet. At dito nga gaganapin ang magiging meeting ng Destructions. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Helles at sinabi nito kay Likir na sumuko na nga daw ito dahil siya nga daw ang pinaka-shooter na god sa 12 universe. Salita naman dito si Likir at sinabi naman nito kay Helles na ngayon nga lang daw ito. Ang dalawa nga ay kasalukuyan na nga nakapwesto sa kabilang side, habang si Sidra naman ay nasa kabilang side ng planeta. Salita nga dito si Sidra at sinabi nito na hinayaan nga daw niya ang kanyang sarili na maging target ng mga ito para nga daw maipakita niya kung gaano nga ba talaga siya kabilis gumalaw at kung gaano nga ba katibay ang aking shield. At wala pang ang ilang segundo ay naramdaman na nga ni Sidra ang paparating na atake sa kanya. Agad naman itong naiwasan ni Sidra. Salita nga ulit ito at sinabi nito na kung titignan nga daw niya ang key ng atake na yun ay sigurado nga daw siya na nagmula ang araw na yun kay Likir, ang mga kaganapan na ito ay nagiging boring na. Pero after nga masabi ni Sidra ang bagay na ito ay bigla na nga lang nagkaroon ng crack ang kanyang shield technique, rekta na pala siyang tinamaan ng isang atake na talagang nagpagulat dito. Salita nga dito si Sidra at sinabi nito na ano, ito nga ba ang arrow ni Helles, napaka-accurate nga daw nito, hindi nga lang daw ito gumawa ng isang ingay kaya hindi na nga daw niya ito napansin pa, at napakalakas din ng pag-atake na ito dahil nagawa nitong mag-iwan ng crack sa aking shield. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Ramsey at Moscow kung saan ay nagpapaligsahan nga ang dalawa kung sino nga daw ba ang malakas through physically. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Arak, Jin at Iwan kung saan ay kasalukuyan nga lang nag-iinom ang mga ito, salita nga dito si Iwan at sinabi nito na halos mag-1 milyon taon na nga daw noong huli siyang nagpagupit. Sa sinabi nga ni Iwan ay nagulat nga dito si Arak at Jin. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Biras kung saan ay sumigaw nga ito at sinabi nito na siya nga daw ang mananalo sa oras na ito, Quitela. Sagot naman dito si Quitela at sinabi nito na sa palagay nga daw niya ay hindi ito mangyayari.
At sa moment na ito ay nagsimula na nga ang dalawa na mag-arm wrestling, salita nga dito si Belmont at sinabi nito na si Quitela nga daw ang mananalo sa laban na yan, agad naman itong sinabihan ni Biras na tumahimik nga daw ito. Salita nga ulit dito si Belmont at sinabi nito na sa totoo nga lang daw ay magpapatuloy nga lang daw ang dalawa na ito para pahirapan ang mga sarili nito, medyo pagod na nga daw siya ngayong araw. Ngunit dito nga ay biglang nagulat ang lahat ng God of Destruction. May nagsalita nga dito at sinabi na parang nagmamadali nga daw na umalis si Angel Vados, at dito nga ay ipinakita na nga si Goku. Salita nga ulit ito at sinabi nito na ano nga daw ang gagawin niya ngayon sa lugar na ito. Nagulat nga si Goku sa mga nakita niya dahil lahat nga ng God of Destruction ay masama ang tingin sa kanya. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito parang hindi daw talaga siya gusto ng mga kasama niyang God of Destruction. Agad naman tinawag dito ni Goku si Biras at sinabi nito na long time no si Biras, pwede mo ba akong tulungan para maging maayos ang pakikisama sa akin ng mga kapwa Destruction natin. Dito nga ay sumigaw lang si Biras at sinabi nito na pwede daw bang umalis ito sa kanyang harapan at wag niya daw siyang ipahiya nito sa harapan ng mga yan. Salita nga dito si Quitela at sinabi nito na by the way, kinausap mo siya ng ganon. Tapos sa tingin mo ay magiging popular ka sa amin. At tinutukoy nga dito ni Quitela ay ang pakikipag-usap nga ni Goku kay Zeno. Ang ilan nga sa mga God of Destruction dito ay hindi nga talaga gusto ang pagiging God of Destruction ni Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na pwede daw bang kumalma ang mga ito. Hindi naman daw niya ginasto na maging destruction. Salita naman dito si Ramsey at sinabi nito na totoo, dinilaan mo ang mga paa ni Lord Zeno para lang sa wala. Salita naman dito si Iwan at sinabi nito na past is past na nga daw, ang mahalaga daw ay si Goku na nga daw ang bago sa magiging bago sa makakasama nila. Salita naman dito si Helles at sinabi nito na tama nga daw si Iwan, siya nga daw ay isa sa mga masaya na makasama si Goku dahil ito nga lang daw ang nag-iisang God of Destruction na pogi dito, kung wala nga daw si Goku ay maari na maging horror show ang meeting na ito. Salita naman dito si Quitela at sinabi nito na sanayon nga daw siya pero hindi lang naman daw ito tungkol sa pagiging pogi. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam sa mangmang na yan, pero hindi nga daw siya makikiisa para lang pagtulungan bully ang bagong Destruction, gawain nga lang daw yan ng mga duwag. Si Goku naman sa mga oras na ito ay naging seryoso na nga din at sinabi nito na alam mo ba na pagod na akong magsagawa ng training. Gusto ko nang lumaban ng isang totoong laban, kaya ngayon ay magsimula na tayo. Agad naman ditong sumagot si Quitela at sinabi nito na wag nga daw itong maging mangmang newbie. Pero nang magsisimula na nga ang laban ni Goku at Quitela ay bigla naman silang nakaramdam dito ng kakaibang ki. Salita nga dito si Goku at sinabi nito kay Biras kung nararamdaman daw ba nito ang ki na yon. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na sino nga daw yan. Napakalakas nga daw ng ki na meron ito. Dito nga ay bumungad sa kanila ang leader ng Celestial Guard Ian, salita nga ito at sinabi nito na lahat ng mga gods, kailangan nating mag-usap-usap. Ang lahat nga ng God of Destruction dito ay agad nang humanda para nga makinig sa sasabihin ng beings na ito. Salita nga dito ang beings at sinabi nito na ikaw ba ang Super Saiyan na si Son Goku, tama ba? Nang marinig nga ito ni Goku ay nagulat nga siya dito. Salita na nga ulit ang Celestial Guard Ian at sinabi nito na sigurado ako na ikaw yun, nakagawa ka ng impression sa amin during ng Tournament of Powers. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na wala daw siyang idea na nakilala daw pala siya ng ibang beings, pero salamat pa rin. Salita nga dito ang Celestial Guard Ian at sinabi nito na bilang isang bagong God of Destruction, duda ako na hindi ka pa familiar sa mga old story ng universes, kaya hayaan mo ako na ipaliwanag sa iyo ang mga bagay na ito para magkaroon ka ng idea about sa pag-uusapan natin. Noong nalaman ko na ikaw na ang bagong God of Destruction ng Universe 6 ay alam ko na magkikita rin tayo, kaya congratulations. Ano kaya ang pag-uusapan ng mga ito? Ano na kaya ang sitwasyon ng Zeno's Kingdom? Ito nga ang aabangan natin sa susunod na parte ng istorya, kaya kung nagustuhan nyo ang video natin ay malaya naman kayong i-like ang ating video guys. Maraming salamat!